Ang pangalan ko ay Suyuhu, isang espesyal na estranghero para kumita ng pera para sa medical expenses ng tatay ko. Dumaan ako sa seremonya ng kasal kasamang aking ika-37 na asawa, diborsyado. Sa tuwing magsiselebrate ako, maaari silang makakuha ng 30 segundo. Ipinagdiriwang natin ngayon ang masayang pagsasama ng mag-asawa. Makikita ko si Li Cheng sa Bridge of Helplessness balang araw. At ngayon, ipagdiriwang ko na ang ika-38 anibersaryo ni Wang Guanmu. Halika, Roy Fe, mas mabuting kumilos ka pagdating nila. Hindi sila kapos sa pera. Hindi ba ito mapagkakatiwalaan? Siyempre, best friend mo ako. Paano kaya kita sasaktan? Nandito na sila. Ang aking ika-38 pamilya. Ngunit nakatagpo sila ng kakaibang pamilya. Ang 2 taong to. Alam kong may mali sa pagmumukha nila. Ikaw siguro, si Xu Yaoe, hindi ba? Tama. Siya nga. Ang mga profesional na opisyal ng kasal ay nakalantad sa enerhiya ng yen sa loob ng maraming taon. Mayroon nga itong mapang-akit na halimuyak. Maganda din siya. Kaya pala, lahat ay gustong mahanap ka. Mukhang napakabata mong babae. Ngayong nakita na kita, gustong-gusto kong kolektahin ka. Napaka-werdo ng mga pinagsasabi ng pamilyang to. Pag-usapan natin ang negosyo. Anak, ang kanyang pangalan ay Shin Yubai. Nawalan ka pa rin ng pera sa Nobyembre ng taong iyon. Kahapon, sakit sa puso. Ang chart ng kapanganakan ng taong to ay hindi nagpapahiwatig ng maagang pagkamatay. Batang babae. Berhin ka pa ba? Ito. Ano ang kinalaman nito sa ating kuishi? Formality lang ng wedding ceremony. Hindi na kailangan ng wedding night. Ang anak ko ay masyadong tradisyonal. Ayaw niya ng premarital ng pagtatanan. Dapat nating natural na gawin ito para sa kanya. Maghanap ng angkop na babae upang maging biyenan at manugang. Oo. Ang galing. Magkano ang bayad mo? Lumala na naman ang kalagayan ni Papa. Ang pag-opera lamang ay nagkakalhaga ng 1 milyon. Ang aking ama ay sumasailalim sa chemotherapy sa mga nakaraang taon. Ang tanging paraan para makabawi dito ay sa pamamagitan ng pagbayad para sa labahang ito. Maaaring sakupin ng 1 milyon ang karamihan sa mga gastos sa operasyon. Sa unang akala, ito ay isang ordinaryong kwento lamang. Ngunit sa hindi inaasahan, parang exposed, nalagay siya sa gulo. Kakaiba naman yung 2 taon. Bakit pumili ng ganitong lugar sa dapit hapon? Anong uri ng kaganapang nagliligtas buhay ang dapat kong ibigay sa aking anak? Walang lilim sa ilalim ng puting puno. Nasa ilalim ka pa rin ng anino ni Shen Shai. Ano bang sinasabi mo? Sumasamba sa kanya ang apoy at tubig. Zenshai sausage. Nagsilbi ka bilang isang nobya sa kasal para sa napakaraming maikli ang buhay ng mga lalaki. Matagal nang umiiral ang pag-iisa. Mag-ingat sa posibleng sakuna. Saan ang galing ang lokong to? Pakawalan mo siya! Buhay ng mga taong naglalaro sa tarpaulin. Ang paliwanag ng tadhana at kapalaran ay mula sa iba. Hey! Hayaan mo na siya. Halika na. Nandito na kami. Halina at pumasok kayo.
Nakita mo bang palipat-lipat ang papel na yun? Teka. Napagod ka na ba sa pag-aalaga sa iyong ama nitong mga nakaraang araw? Paano maaaring gumalaw ang mga papel? Siguro. Ito ay mga damit na inhanda para sa'yo. Pumunta at magpalit ng mga regalo. Isang pag-uulat. Si Profesor Zeng Levi ay isang pambansang kayamanan ay nagbasa sa administratibong mga talaan ng pakikilaho. Shen Yubay? Shen Yubay ay hindi. Hindi ko ine-expect na Shen Yubay din pala ang pangalan ng professor na to. Kasabay nito, iba't ibang kapalaran. Ang kanilang buhay ay hindi kapanipaniwalang kaakit-akit. Sina Jeya at Bai ay namatay sa sakit sa puso sa murang edad. Ito ay kaso ng mga matatandang inililibing ang kanilang mga anak. Gayon pa man, sinabi ng ina na malungkot siya. Pero wala ni isang luha ang natira. Manatili sa plano at magpalit ng damit. Tara, siguro kung ano-ano na lang ang iniisip ko. Kunin na natin ang pera at bumalik para sa pag-oopera kay Papa. Gumalaw lang ang kamay niya. Sister, anong nangyari? Wala lang. Baka sobrang napagod lang ako. Malabo na ang mata mo. Dapat mabilis ka na magpalit ng damit. Mangyaring tanggapin ang bagong kasal sa bulwagan. Pagyuko sa langit at lupa para kay Yen at Yang. Pangalawang pagyuko sa magulang. Pulang balik. Ang mag-asawa ay yumuko sa isa't isa. Bakit namatay ang kandila? Manas naman. Tiyak na tinangay lang ito ng hangin. Sisindihan na lang to ulit. Susunod, oras na para uminom ng nuptial wine. Manigong bagong taon. Dumating ako sa Nai Bridge at nakita ko si Li Cheng. Manibagong-bagong taon. Okay, Hina. Nakilala ni Hebridge si Li Cheng. Hello po, Ama. Ngayon, ako ay iyong manugang, iyong gulo. Pwede mo ba akong sunduin kasama ang asawa ko? Hindi ba napagkasunduan natin ang 1,000,000 sa halip ng 30,000 piso? Ikaw, hindi mo naman iniisip na mag-back out. Hindi ka pa tapos. Ang 300,000 ay deposit lang. Hindi ba tapos na tayo sa seremonya ng kasal? Ang anak ko, bago mamatay, palagi siyang busy sa trabaho niya at karir. At hindi man lang nakahanap ng kasintahan. Ngayon at kasal na siya. Sa tingin ko, ikaw at siya ay dapat magtanan. Teka! Imposible! Imposible talaga! Sobra na talaga ang mga hinihingi mo. Bagamat makapasa ako sa 38th seat, pero kung talagang hihilingin sa atin ang gawin ng ganitong bagay, nakakakilabot yan. Kahit gwapo siya, hindi uobra. Bobo ka ba? Makukuha ko ang natitirang 700,000 piso pagkatapos ng isa pang magtulog sa gabi. Tingnan natin kung kaya ko. Ewan ko, nag-check lang ako online. Nakita mo ang sinabi online. Magkakaroon ng 8 oras pagkatapos mamatay ang isang lalaki. Isang lokal na muling pagkabuhay. Kaya mo bang tumagal ng 3 oras? Isa kang walang kwentang tao. Magkitid ang isip at mahaba ang paninghi. Naging nobya ka ng napakaraming lalaki na panandalian. Nakatalikod na ang sigla. Ayusin man o hindi, may ko na. Pero medyo iniisip ko pa rin ang sinabi ng matandang babae kanina. Naku, ang matandang babaeng iyon ay baliw-baliw. Paano mo naman paniniwalaan ang kanyang mga sinasabi? Ang sakit ng tatay mo ay isang walang katapusang gastos. Kaya mo nga tinanggap ito para kumita ng malaki, di ba? 1,000,000 ito, tandaan mo.
Kaya mga tinanggap to para kumita ng malaki, di ba? 1,000,000 to. Mayroon kang punto. Sige, aking anak. Simula ngayon, ituturing na kita na parang aking tunay na asawa at igagalang ko ang iyong posisyon. Dahil pinayagan mo na ito, kailangan mong seryosohin ang lahat. Bukas, dadalhin ko ang doktor ng baryo para sa iyong pagsusuri. Suriin? Hindi ako ganap na naniniwala, ngunit ito ang aming tradisyon. Ang sino mang makikipaghiwalay dito ay, kahit na pumayag na ako, bakit hindi pa rin ninyo iginagalang ang mga patakaran? Upang natiyak na ang privacy ng aking anak ay mananatiling protektado, ipinauubala ko muna sa iyo ang telepono at isasauli ko rin ito sa iyo pagkatapos. Huwag mag-alala, ako na bahala. Aking mahal na asawa, ano ito? Huwag mong galawin ang mga kagamitan ng aking anak. Ibig kong sabihin, malapit na ang mapalad na oras para sa seremonya at ang ritual ng pagyukod. Meron pa siyang hot water bag. Dali, bilisan mo na at pumasok na kayo sa Philip Kasal. Mahal kong asawa, siguro naman ay ayos lang sa'yo kung kakain ako ng kaunting handog na inilaan para sa'yo, hindi ba? Ano bang nangyayari sa kandilang ito ngayon? Patuloy itong namamatay. At bakit naman ang lamig at mahangin dito sa loob ng silid? Para bang may hangin na pumapasok? Hay, sige na nga. Kailangan ko nang ayusin ito at matapos agad. Hindi ko talaga inaasahan na siya pala ay gwapo. Tunay na nakakalungkot na maaga siyang namatay. Napakalaking tulong nitong hot water bag. Sana ay maaari ring maligo sa ibabang bahagi ng puok na ito. Weiwei. Pagkatapos ng maraming taon bilang isang tagapagsilbi sa kasal, paano ka pa rin natatakot? Dahil sa totoo lang, ang mga pangyayari ngayong gabi ay lubhang hindi ka panipaniwala at parang isang huling sigla bago mamatay. Hindi ko akalain, hindi lang pala siya gwapo, kundi may maganda pa siyang pangangatawan. Ito ay talagang hindi ka panipaniwala. Ang kanyang balat ay malambot at makinis at mayroon pa siyang mga abs. Ngunit, bakit may tibok pa rin ang puso niya? May tibok nga. Ang lugar na ito ay napakalayo. Ang kanyang puso ay mahina, kaya siguradong hindi na siya makakarating sa ospital sa tamang oras. Chunibay, huwag kang mag-alala. Sasabihin ko sa magulang mo para madala ka na sa ospital. Ang sitwasyong ito ay tunay na napakasama, lubhang mapanganib at hindi ka panipaniwala. Gising ka na. Ano ang sinasabi mo? Sila ang iyong magulang, paano magagawa kanilang sakpan? Bakit kanila ipapahamak? Paano kanila na ipakulong sa ganitong sitwasyon? Oh, at gumastos pa sila ng malaki para sa kasal ninyo. Kasal? Talaga bang mag-abala pa sila kahit kaanak ang may ganong sitwasyon? Kaya, ito ang ipinagkaloob nilang bagong tahanan para sa akin? Magkano ang kanilang inilaan upang pakasalan mo ako? 1,000,000. Siya nga siguro. Ang 1,000,000, hindi lang para sa kasal, kundi pati sa silid kasal. Yun pa nga ang pakay nila. Ano? Hindi ko alam kung kasabwat ganila ang babaeng ito, kaya hindi ko pwedeng ibunyag ang aking tunay na pagkakakilanlan. Ang aming pamilya ay nagmamay-ari ng negosyo ng alahas, at 2 taon na ang nakalipas ay tinanggal ako sa aking posisyon.
Ako na lang ang tanging anak na natitira sa aming kahalan. Marahil ay nais nilang samantalahin ang pagkamatay ko. Kaya maghahanap sila ng taong walang pagkakakilanlan, walang koneksyon, at may simpleng buhay para magtanim ng binhi sa kanyang sinapupunan. Sa hinaharap, ang bata ang magiging tagapagmana at aangkinin ng aking ari-arian. Kung tama ang hinala ko, maaaring ikulong ka nila rito hanggang sa manganak ka at pagkatapos ay papatayin ka. Ang trabahong to, inirekomenda sa akin ng matalik na kaibigan ko. Imposibleng lukuhin niya ako. Tsaka, bakit naman ako maniniwala sa'yo? Maingat ka nga. Sinabi ba nila sa'yo kung paano ako namatay? Sabi nila, atake sa puso raw ang ikinamatay mo. Naloko akong mapunta sa madilim na bahay na ito at pagkatapos ay pinasama nila ang aking sitwasyon. Talagang ginamit nila ang aking pagiging inosente upang gawin sa akin ang masama. Kaya't ako'y kanilang nilinlang at pinahamak. Dito ako dinala sa bahay na ito na puno ng dilim at doon nila ako sinaktan at pinagsamantalahan. Marahil ay may tinatago sila, kaya hindi nila ibinunyag na ako ay pinaslang at sinabi pang patay na rin ang tik-tik. Ngayon na ang aking pagkakataon. Sila siguro ay kinabahan, kaya hindi na nila sinigurado kung talagang patay na ako. Hindi ako maaaring magkamali sa puntong ito. Imposible! Si Yingying, matalik ko siyang kaibigan. Sa dami ng taon ng aming pinagsamahan, hindi niya magagawang saktan ako. Ngunit kilala mo ba talaga ng lubusan ng iyong matalik na kaibigan? Anong ibig mong ipahiwatig? Totoong mahirap basahin ang isip ng tao. At kapag ang benepisyo ay labis na malaki, walang imposible. Kung sapat lang ang pakinabang, kahit ano'y pwedeng maganap. Tara na, ano ba ang nangyari? Halika, sabihin mo sa akin, may problema ba? Kailangan mo ka ng tulong? Huwag kang mag-alala, nandito lang ako. Maaari kang magtiwala sa akin. Ano nang nangyari? Haharapin natin yan ang magkasama. Wala lang, hindi sinasadyang nadulas ako at nabasag ang baso. Ganun ba? Akala ko, nagpakita si Chen Yubay bilang isang nagparamdam na multo. Paano mangyayari yun? Ang ganda ng kulay ng balat niya at tila napakapula. Kung hindi mo alam, iisipin mong buhay pa siya. Tama? Puro pawis ang iyong mga palad. Kinakabahan ako. Masyadong mainit at masikip sa silid na ito. Pero tila labis kang nag-aalala kay Chen Yubay. Yingying, hindi mo naman siguro ako pagtataksilan, hindi ba? Aba, syempre naman hindi. Tayo'y matatalik na magkaibigan. Umalis ka muna. Ako, aalis na. Siya ay tila may tinatago kanina. Posible kayang tama nga ang mga sinabi ni Chen Yubay? Talagang nakakakaba ang buong pangyayari kanina. Mabuti na lamang at mabilis kang kumilos. Kaya hindi sila nakahalata sa atin. Ikaw rin ay mabilis kumilos. Hindi ka rin nagpahuli. Pero ang ginawa mong pagsubok sa kanya kanina ay lubhang padalos-dalos. Paumanhin, hindi ko lamang napigilan. Batid kong mahirap tanggapin ang pagkapakfeel ng isang kaibigan, subalit ang kanilang puso ay puno ng kasamaan. Sakaling maghinala sila, hindi tayo makakaligtas. Naging tagapagsilbi lang ako sa kasal para mapagramot ang aking ama, hindi ko inakalang. Nabitag ako sa patibong. Naging tagapagsilbi ka sa kasal para sa ama mo? Ulila ako. Mag-isang pinalaki ako ng aking ama. Naghirap siya ng matagal at saka siya nagkasakit. Ang chemotherapy kada buwan ay umaabot ng daan-daang libo. Mas mabilis kumita ng pera bilang tagapagsilbi sa kasal. Mukhang hindi siya kasaport nila. Ngayon, mag-isa ako rito at baka di ako makatakas. Makipagtulungan muna ako sa kanya. Tumakas tayo at kapag nakahalis tayo rito, doble ang bayad mo. Ha? Sige, pero hindi na kailangan ng dobleng bayad. Tutal, para na rin to sa kaligtasan ko. Pero bago tayo umalis, ikaw, huwag mong ipaalam sa kanila na nandito tayo. Pakiramdam ko ay may napapansin na siya. Sundin mo ang kanyang mga utos. Huwag mong papayagan na guluhin niya ang ating mga plano. Jingwan, kailangan mong siguruhin na mabubuntis siya ni Chen Shubay.
Paano kung hindi siya nabuntis? Iyan ay isang ulat lamang ng kapansanan para lamang may maipakita. Nga pala, tiyak ka bang talagang pumanaw na si Chen Yibay? Naku, syempre naman, hindi pa siya namamatay. Ano ba yan? Ang akala mo ba ay patay na talaga siya? Patay na ngayon, hindi na humihinga nun eh. Ang isang katulad ni Chen Yibay, talagang karapat-dapat lang siyang namatay. Bilang tiyuhin ng Yumao, natural lamang na ako ang hahalili sa kanya sa pagpapatakbo ng Chen Corporation, hindi ba? Tama, kapag nagtagumpay tayo, isusunod din natin siya. At bilang tanging dugong kamag-anak ni Chen Yibay, hindi ba't sa atin mapupunta ang lahat ng ari-arian ng pamilya Chen? Ang pamilyang Cheng ay talagang karapat-dapat na pag-aari ko. Ngunit ang matandang iyon ay labis na pabor sa aking nakababatang kapatid, ibinigay ang lahat sa kanya. Subalit, mas matalino pa rin ang tadhana kaysa sa anumang plano ng tao. Ang kanilang kapalaran ay manipis na parang papel. Kinukuha ko lang ang nararapat na sa akin. Ano? Nakabalik ka na rin? Imposible. Matagal na akong naiinis sa kanya. Nung kolehiyo, lagi niya akong inaagawan ng atensyon. Pati crush ko, siya ang gusto. Karangalan niyang mapangasawa ang pamangkin ninyo. Manunumpa ka ba? Hindi ka maghihirap pagkatapos ng iyong kamatayan. Marami pang maghihintay sa iyo sa kabilang buhay. Weiwei, bakit naman nakabangon ng boss na to? Weiwei, bakit siya nakaupo? Paano mo ba nalaman na siya ay nakaupo? Hindi kaya may CCTV? Siya, huwag kang mag-alala. May monitor sa kwartong to. Kung alam nilang buhay ako, matagal na silang pumasok, hindi na sila maghihintay. Sabihin mo muna sa kanya na huling sigla bago namatay ito. Kung hindi, magdududa siya. Oo, ako ang magpaupo sa kanya. May pasabi sa edisina, may huling sigla bago mamatay sa loob ng 8 oras. Ah, ganun ba? Ang nais ko lang ay matapos ito ng mabilis. Kaya inalalayan ko siya paupo upang mas dumilis ang daloy ng dugo. Aha, kaya pala, hindi nga nakapagtataka na dapi ka ng henyo. Sandali. Yinging, isinara ko ng mahigpit ang lahat ng kurtina. Paano mo nalaman na nakaupo na siya? May isang maliit na butas dito sa pinto. Bilisan mo, upuan mo ako. Bakit? Alam mo ba, umarte, nasa tuktok na siya ng Morlock ngayon. Hindi ako makapaniwala. Kung sisimulan natin to, dapat ay lubos tayong maging maingat at sigurado sa bawat galaw. Ngayon, isakatuparan natin sa realidad. Oh, may kakaibang halimuyak ka. Napakapambihira. Tayo. Bilang bagong kasal, mayroon tayong koneksyon ng tadhana, kaya natural lamang na may mabangong amoy. May epekto ba yan? Mamatay ka. Wala kang kinalaman dyan. Pagkatapos ng lahat ng ito at natapos ko na ang ating napagkasunduan, ay, magiging maayos na ang lahat. Ano ba talaga dapat ito o ano ba ang dapat na maging kahulugan nito? Ha? Ying-ying, bakit ka sumisilip? Pasensya, sadyang mausisa lang. Ito pa rin ang gabi ng kasal ko. Kahit nakalik na kaibigan ka, bawal kang sumilip. Oo na, alam ko na. Kaya bilisan mo na para di ka maubusan ng oras. Iba ang reaksyon ng bruhang to. May suspetsa kaya siya? Sabi ni Chucheng, basta magawa ko to. Aampunin niya ako at ipakikilala sa mataas na lipunan. Hindi dapat sirain ng bruhang ito. Susubukan ko. Weiwei, nakita ko sa phone mo, nag-text ng ospital na critical daw ang tatay mo, kailangan ng agarang operasyon. Bakit biglaan? Ayos pa naman siya kaninang umaga. Oo nga, anong payment password mo? Ipapadala ko muna ang pambayad sa ospital. Sige, ang password ko ay... Siya Okshui, kailangan mong ilipat. Tama, kung alam din ni Chinyin ito at humingi siya ng password, hindi ito para sa operasyon ng tatay ko, kundi para kunin ng pera.
Ito ang pera na magliligtas sa buhay ni Papa. Hindi ko pwedeng hayaan yun. Kailangan kong isipin kung paano ko mababawi ang cellphone. Way. Oh, 11, 0, 2, 8, 5, 6. Mali ang password kung ganun 1,534,600. Mali pa rin, Way, anong problema? Isa tang pagkakamali at malolock ang telepono. Pasensya, Ying, nakalimutan ko ang password. Fingerprint payment lang kasi. Ibigay mo sa akin ang telepono, ako na lang. Low-bat ma, i-charge ko muna, ibabalik ko mamaya. Mukhang magiging maingat na sa'yo ang iyong matalik na kaibigan. Imposible yan. Wala akong ipinakitang kahit anong pagkakamali, kaya't hindi siya maghihinala ng walang matibay na dahilan. Kung ganoon, paano mo maipapaliwanag iyon? Di hindi man lang niya sinabi sa iyo ang password, marahil ay nakalimutan niya lang. Ngunit, totoo man o hindi, o ano man ang mangyari, hindi na natin kayang panatilihin ang isang taong hindi natin kontrolado. Ang isang salik na hindi mapigil ay nagdudulot ng napakalaking peligro. Kaya hindi tayo dapat sumugal. Kung may puso lang ang isang tao, posible pa rin makapagbuntis. Ay, oo nga pala. Kapag tapos na ang lahat ng ito, ipadala mo ang sabaw na ito para sa mahal mong matalik na kaibigan. Ano ito? Ginseng chicken soup? Ibigay mo ito sa iyong matalik na kaibigan upang lumakas ang kanyang katawan. Bakit pa natin ibibigay sa kanya yan? Tayo na lang ang uminom. Hindi yan para sa iyo inumin. Ang matinding pagkatakaw ay may dalang kapahamakan. Ano ang ibig mong sabihin? May idinagdag sa sabaw. Ha? Kung pabalik-balik si Ying dito, baka may hinala na siya sa atin. Plano kong bawiin ang telepono, pero hindi ko akalaing ganun siya ka-alerto. Binabantayan nila ang bahay na ito ngayon. Kailangan nating maghintay hanggang hating gabi para makatakas. Pero bago yon, kailangan nating mawala ang kanilang pagdududa. Anong gagawin natin? Kailangan nating kontrolin ang sitwasyon. Nababaliw ka na ba? Masyadong mapanganib yan. Kahit na wala tayong gawin ngayon, mamamatay ka pa rin. Mas mainam na iwasan mo na lang siya. Mayway, bakit ka nandito sa labas? May problema ba? Oo. Mahusay, Ija, maraming salamat sa iyong pagsisikap. Espesyal kung ipinagluto kita ng isang kaldero ng sabaw ng manok at pagkatapos kumain ka ng maigi para makabawi ka ng lakas. Salamat po tita, ang kumot na narumihan ipapapalitan ko ng bago mamaya. Wala na kasing ekstrang silid dito sa bahay kaya't pagpasensyahan mo na at makisama ka na lang muna sa anak ko sa iisang kwarto. Salamat at buhay pa si Chen Libay. Kung hindi, nakakatakot yan. Sige, sa araw ng bukas, padadalhan kita ng doktor para muling masuri ka. Dahil ang usaping ito ay tungkol sa aking anak, kinakailangan na walang anumang maging kamalian. Kaya sana ay maintindihan mo, nauunawaan ko. Talagang napakatalino ng lalaking ito at hindi siya basta-basta kalabanin. Way, halika at uminom ng sabaw ng manok. Naglalaman ito ng ginseng na lubos na pampalakas sa katawan. Bakit hindi mo iniinom? Magiging maligamdam na yan at hindi na masarap. Bakit ka nagmamadali? Baka may problema sa sabaw na ito. Medyo pagod ako ngayon, kaya hindi ko muna kailangan yan. Talagang napagod ka. Ikwento mo, kumusta si Chen Libay? Ano ba yan? Alis na, huwag mo akong gambalain sa pagpapahinga. Ano ang ingay na yon? Wala namang tao dito. Isang daga. Nasaan? Nasaan ito? Tila tumakbo na ito. Sa mga ganitong klase ng baryo, talaga namang napakaraming daga, lalo na sa mga lumang kabahayan. Posibleng may mga lungga sila kung saan-saan. Ang ingay na aking narinig kanina. Baka galing din yun sa daga. Nakakainis ka. Takot na takot pa naman ako sa daga. Huwag mong kalimutang inumin itong sabaw, ha? Sige.
Halos nahuli tayo kanina, ninervyos talaga ako. Kung gusto nila nang pwedeng ipit sa kaso, ibig sabihin natatakot sila at may tinatago sa kanilang puso, kaya hindi sila mag-abalang tingnan ng maigi. Nakakakaba talaga, huwag kang gagalaw. Ito ay hindi ginseng, kundi shanglu. Shanglu? Katulad ng ginseng ang shanglu, ngunit ito ay may lason. Kung inumin mo yan, paano ka makakaya? Mukhang gusto talaga nilang patayin tayo. Kailangan nating makatakas bago magbukang liwayway bukas. Ngunit dalawa lang tayo. At ikaw ay sugatan pa. Paano kung habulin nila tayo? Hindi tayo makakatakas. Halika rito. Sa tingin ko, mukhang hindi ito magiging posible. Grabe naman ang panahon na ito. Sobrang lakas ng hangin para bang ginawa ko sa loob. Ay naku, gaano pa kaya ako magtatagal sa nakakasurang lugar na ito? Bukas, sa wakas matatapos na ang lahat ng ito. Lahat ng ari-arian ng lalaking yon. Bakit biglang nawalan ng kuryente? Baka naman may multo. Narinig ko na kaya umalis ang lahat sa baryo dahil may nagmumulto. 12:00 na ng gabi at ito ang oras na pinakamalakas ang espiritu. Old Cheng, baka hindi matahimik ang kaluluwa ng batang yon at naghahanap ng paghihiganti sa atin. Hindi, kaya ko nga pinili itong lumang bahay na to dahil sira-sira na pati kalsada. Huwag mong takutin ang sarili mo. Tulong, pakiusap, tulungan ninyo ako. Tiyak na ang babaitang iyon ang may kagagawan nito. Mayroon siyang natuklasan, kaya siya'y gumagawa ng ingay, umaasang makatakas sa pagkakataong ito. Papasok ako. Bantayan mong mabuti ang pintuan at kung sakaling may makita kang kakaiba o kahina-hinala, huwag kang mag-atubiling sumigaw at utusan ng iba. Ano to? Ininom niya yung sabaw na ginawa natin para sa kanya, kaya ayan bagsak. Anong mangyayari? Pagkatapos, nagpanggap kang multo. Nagpapanggap ka ng multo. Hayop ka, dito ka na lang mamamatay. Dahil sa kagustuhan mong makamit ang walang hanggang buhay, kinitil mo ang buhay ng iba at sinira mo ang kanilang mga pamilya. Hindi ka ba nakukonsensya sa ginawa mong ito? Naku, may dungganing pa rin naman pala siya. Hindi ko lang talaga inaasahan. Haha, ang akala ko ay wala na siyang pakialam, pero nagkamali pala ako sa aking paghuhusga. Nakakagulat, di ba? Hayop! Aba, talagang matindi ka. Sa kabila ng lahat ng nangyari, gusto mo pa rin tumakas at takasan ng iyong kapalaran. Patay na nga siya. Paano kaya ito mananatiling sikreto at hindi malalaman ng iba? Sa aking palagay ay imposible itong mangyari. Bakit hanggang ngayon ay hindi pa siya nakakabalik? Baka naman may masamang nangyari sa kanya. Ano kaya? Ang tanging hangad ko lang ay kumita ng kaunting pera. Gusto mo pa ba akong ipahamak ng ganito? Papatayin talaga kita. Teka, tama na at huwag na nating ituloy ito. Baka magkaroon tayo ng mas matinding kaguluhan. Tama na ang pag-aaway. Baka may malagay sa kapahamakan o totoong mamatay. Buti na lang kaya naging madali ang lahat. Kapag nasusunog ang kandila, naiipon ang tunaw na wax. Kung itatagilid ang kandila, tutulo ang wax at ganap na tatabunan ang mitya. Mamamatay ang apoy dahil mauubusan ito ng oxygen. Sa isang simpleng hila, makokontrol mo ang pagbukas-sara ng pinto at kurtina. Sa dilim, hindi nila mapapansin ang dalawang bagay sa sahig. Kung ito, bakit maliligo?
Habang hindi pa sila nagigising, dapat tawagan ko ang pulis at umalis. Sinusunog ka? Hayaan mo na iyan, wala na tayong magagawa. Kaya mas mabuti pa na umalis na tayo ngayon. Ano ang iyong ginagawa? Ano ang iyong pinagkakaabalahan diyan sa kinatatayuan mo? Sabi ni Chenshu, papalitan niya ang bedsheet. Nagpahangin lang kami. Pero dumating sila para tingnan ng sigaw, hindi ba? Sheni, kinuring kitang matalik na kaibigan, tapos nakipagsabwatan ka pa sa kanila para ipahamak ako. May dahilan ako. Tinakot nila ako gamit ang buhay ng nanay ko, at sinabi nila sa akin na gusto ka lang nilang mabuntis. Hindi ka raw talaga nila sasaktan, Weiwei. Gaya ng sinabi ni Chen Libay, gusto nga nilang gamitin ng bata. Weiwei. Ako'y nagkamali. Sandali lang nanalin lang ako ng demonyo. Hindi ko talaga hangaring saktan ka. Pakiusap. Patawarin mo ako. Patawarin mo na ako. Sige, pinatatawad na kita. Ngunit kailangan mong mangako sa akin na kapag nakalabas tayo, diretso kang susuko sa presinto. Okay. Weiwei. Patay na ba ang dalawang iyon? Hindi. Ayoko namang madumihan ang aking mga kamay sa ganung bagay. Mabuti kung hindi. Tara na. Ano? Weiwei, tratakas na tayo para sa ating buhay. Bakit mo pa siya isasama? Nakapasok na kami sa silid kasal. Asawa ko na siya. Hindi ko naman pwedeng iwanan na lang siya dito. Hindi ba't siya ay magiging pudigat lamang? Pero ayos na rin ito. Pareho na tayong may kabigat. Kung gayon, hindi tayo makakatakbo ng mabilis. Sa daan, lihim akong kakain ng matatamis. Magkasama kami. Kaya, ano pa ang gusto mong sabihin tungkol doon? Kaninong minamahal ang biglang nawala? Hoy, huwag kang magsalita ng ganyan. Ano bang nangyayari sa'yo? Bigla na lang bang nawala ang iyong minamahal na kasintahan? Gusto mo kabulin ko? Huh? Pakikumpirma nga sa akin kung totoong patay na ba talaga si Chen Yubay. Susunod agad kami. Weiwei, siguradong napagod ka sa paglalakad ng ganong kalayo habang buhat siya. Hayaan mong tulungan kitang buhatin siya. Huwag na. Weiwei, ako ang may kasalanan sa lahat ng ito, kaya hayaan mo akong tumulong sa'yo. Huwag na huwag mo siyang galawin. Ay, Weiwei, pasensya na. Malakas ang ulan. Di ko nakita ang daan. Pero bakit tila nag-aalala ka kay Chen Yubay? Patay na siya. Wala na siyang mararamdamang sakit. Maliban na lang kung di pa pala siya patay. Maliban na lang kung di pa pala siya patay. Hindi mo ba talaga alam kung siya'y patay o buhay pa? Kung totoo ngang hindi siya namatay, sa lakas ng pagbagsak niya kanina, sa tingin mo ba ay hindi man lang siya magpapakita ng reaksyon o mararamdaman? Hahayaan mo ba akong tulungan ka? Siya yun, pero kung kaming dalawa lang ang pinag-uusapan, sino nga ba ang hindi mag-aalala sa kanya ngayon? Ayos ka lang ba? Ang sugat mo, ayos lang. Sana gumaling siya, ayos lang. Magtiis ka pa sandali, malapit na tayong makapag-usap tungkol sa ating kooperasyon. May problema tayo, saan mo plano pumunta at tumakas? Kailangan ba ninyo ng tulong? Tumigil. Binibini, anong nangyari sa inyo? Bakit ganyan ang hitsura ninyo? Bakit kayo tila babalisa at gulong-gulo sa isang iglap? Bakit ganyan kayo? Dapat ay magkakamping kami. Ngunit nahulap kami sa daan, kuya. Bakit? Ano yan? Gusto niyo bang dalhin ko na lang kayo ng direkta sa istasyon ng pulisya para magulat? Ay, wag na po.
Mga hindi naman ganoon kahalagang gamit lang ang nawala, kaya kami na lang po mismo ang magre-report sa pulisya bukas. Sa ngayon, gusto na lang naming umuwi at ayusin ang aming sarili. Sige, ganun na lang. Sa wakas, natagpuan na natin sila. Grabe, ang dumi-dumi ko na. Maliligo lang ako saglit. Oy, kayong mga naririto, makinig kayo. Narito na tayo. Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kong matututukan ko siya. Subalit hinggil sa mga ipinagawa mo sa akin noon, sa sandaling matapos ang lahat, at kung susundin mo ang bawat tagubilin ko, tiyak na matutupad ko ang mga pangako ko sa iyo. Sinasabi mo ang totoo. Si Chen Yingyin tumatawag ng patago sa banyo. Malamang yung dalawang tao ang kausap niya. Ang sugat mo ay medyo namamaga at namumula pa rin. Kailangan mo nang pumunta sa ospital sa lalong madaling panahon. Nandito tayo sa liwanag habang sila ay nasa dilim. Lubhang napanganib kung pupunta tayo sa ospital. Ngunit ang iyong sugat, huwag kang mag-alala, kaya ko pa. Pero bakit hindi tayo magsumbong sa pulis? Sa tagal ng panahon, tiyak na naitago na nila ang lahat ng ebidensya. Kahit magsumbong tayo, walang krimeng may papataw. Subalit, sa tingin ko, may susunod silang gawain. Tayo lang ang may alam. Palaging may kinalaman ang mga lalaki sa mga bagay-bagay. Weiwei, sino ba ang kinakausap mo? Weiwei, bakit mo biglaang isinara at nilok ang pinto? Weiwei, anong ginagawa mo? Tingnan mo ang kalagayan mo ngayon. Sa simula, inakala kong hindi malala ang sitwasyon mo, subalit lumalabas na mayroon silang masamang balak at nagbabalangkas sila ng masalimuot na plano laban sa iyo. Dapat tayong mag-ingat at gumawa ng hakbang. Dahil dyan, ikaw ang susunod niyang pupuntiryahin. Ngunit pwede nating gamitin ang sariling plano laban sa kanila, pero kailangan ko ang tulong mo. Oo, sigurado ka ba? Hindi ito simpleng bagay. Basta't mahuli sila, hindi ako matatakot. Ang totoo, ang tunay kong pagkatao ay si Chen Yubay, ang nag-iisang tagapagmana ng Chen's Group, isang henyo na mananaliksik. Tama? Mula pa noong una kong makita sa balita at sa nakita kong work ID, nahulaan ko na. Pasensya na, espesyal ang pagkatao ko at hindi pa ako lubusang makapaniwala sa'yo, kaya nagsinungaling ako. Ayos lang, naiintindihan ko. Subalit ano ba ang tunay na relasyon ninyo ni Chen Dai, sa totoo lang? Noon, ang aking tiyuhin ay sakim at walang kakayahan. Nais niyang agawin ang kapangyarihan at ang aking mga natuklasan sa pananaliksik upang makakuha ng monopolyo sa merkado. Huwag kang mag-alala, tiyak na ibubunyag natin ang kanyang tunay na anyo. Ngunit siya ay isang tuso, hindi madali siyang pigilin, hindi. Kung ganon, bakit pa tayo magsisimulang mag-away? Wala namang saysay yan kung sa huli, tayo rin ang magsasama-sama para labanan siya, hindi ba? Mas mabuting magtulungan na lang tayo para sa iisang layunin. Alam mo ba, ang nakalalasing na bango mo ay talagang nakakahilo. Nasaan na si Wang Yu? Kinuha na siya kaninang umaga. Hindi pwedeng laging nasa bahay, hindi ba? Siguradong hindi nila mahahanap ito. Nagtanong ako, paano kung bukas ng umaga ay hindi ko pasunduin ang assistant ko para maghanda? Oo, anong almusal mo? Ako na ang gagawa. Huwag ka nang gumawa, Weiwei. Sa labas na lang tayo kumain. Kung hindi na talaga sila makapagpigil, sige na at gawin na natin ang dapat gawin. Hindi tayo dapat magatubili pa, lalo na ngayong napakaliwanag na ng lahat at kailangan na natin kumilos ng buong tapang at determinasyon. Tara na't harapin ang hamon. Hoy! Ikaw pala! Chen Yinying,
Tunay ngang kasama kanila. Ngayon mo lang ba ito natuklasan? Huli na. Ang bilis tumakbo ng mga walang kwentang yan. May dala-dala na ngang pabigat, ngunit ang bilis pa rin kumilos. Halos ikamatay ko na sa pagod. Sa tingin ninyo ba ay makakatakas kayong lahat? Nanay, ako po'y sasama sa inyo. Ano na naman itong bagong pakana na inyong iniisip? Batid ko nais ninyong ako'y magdalang tao ng anak ni Chen Yubay at pagkatapos ay tuluyan aagawin ninyo ang Chen's Group. Paano ninyo nalaman kung sino ang nagbigay sa inyo ng ganitong pagkakataon? Sinabi mo ba sa kanya? Hindi ako yun. Wala akong nasabi sa kanya. Magagamit natin ang pagbubuntis na ito upang maisakatuparan ang plano. Ano ang iyong kagustuhan bilang kapalit? Saan na naroroon ang kanyang mga gamot para sa kanyang karamdaman? Talaga bang pinaniniwalaan mo ang sinasabi ng babaeng yan? Ang mga taong may kapangyarihan sa grupo ay kontrolado ko, kaya kailangan ko ang suporta niya para masiguro ang aking kaligtasan. Pero ang pangunahing kondisyon ay kailangan ko munang magdalang tao. Huwag kang lumaban, hawakan ninyo siya ng mahigpit. Pagkatapos maligo, agad nating malalaman ang kahihinatnan ng lahat. Ano ang nangyayari? Tiyak na maghahanap sila ng pagkakataong kumilos. Para makasiguro, bukas ng umaga, ipapasundo ko ang aking assistant para gawin ang mga paunang paghahanda. Isuot mo yan ng maayos. Kapag hindi ka nabuntis sa loob ng 1 buwan, humanda ka na sa iyong katapusan. Siguradong hahanap sila ng pagkakataong kumilos. Kaya para makasigurado, bukas ng umaga, ipapasundo ko ang aking assistant para maghanda. Kung sakaling hindi ka maging buntis pagkalipas ng 1 buwan, humanda ka na sa iyong katapusan. Sa palagay ko, mananatili ako rito sa loob ng 1 buwan. Si Chenday ay may isang liblib na villa at 9 sa 10 ang posibilidad na doon kanya ikukulong. Susubukan kong gumawa ng paraan upang may makapasok sa villa. Hindi ko papayagan na mangyari ito. Hindi ko hahayaang mapahamak ka sa anumang kapahamakan o panganib na maaaring dumating sa iyo. Yan ay sigurado. Kakaiba, nagpapakita ng aberya ang computer. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Matutuloy ba ito o hindi? Huwag kang magmadali. Siguro dahil hindi pangkaraniwan ang aking pagbubuntis, lalo pat ang ama ng batang ito ay hindi naman isang buhay na tao. 9 na linggo na ang pagbubuntis, ngunit may makikita kang anino sa paligid ng sinapupunan. Talaga bang buntis ako? Astig! Isang tira, isang tama. Ang ingay mo naman. Kambal pa pala. Ha ha ha. Oh my... Ay, huwag kang masyadong magapura. Maaaring naitaboy lamang siya ni Chen Yubay. Kaya siya nawala roon. Kalokohan! Kailangan kumain ng mabuti. Mahalaga na kumain ka ng masustansya. Dapat ay busog ka para sa iyong sarili. Lalo na't napakahalaga na makakain ka ng maayos. Hindi, totoo ito. Nagiging multo na ba ako? Bakit ka nagsasalita ng walang kapararakan tungkol dito? Ano ba ang iyong ipinapahiwatig? Sino? Sino ang gumagawa ng kababalaghan? Nababahala ka na ba agad? Ang tunay na kaganapan ay nagsisimula pa lamang. Sa kasalukuyan, ano na ang nangyayari sa lahat? Sino ang narito? At ano ang ginagawa?
Tito, manahimik ka. Buong bigat ng puso kong ipinahahayag ang nakakagulat na balitang ito. Alam kong si Chen Yubay ay pumanaw ng hindi inaasahan pagkatapos na hindi mailigtas ng mga doktor kamakailan lamang. Ito ang death certificate na ibinigay ng ospital, kasama ang kasunduan sa paglilipat ng equity na personal na nilagdaan ni Yubay bago siya pumanaw. Pakiusap na suriin ninyo ito, mga Ginoo at binibini. Sa kabila ng lahat, may naiwan si Yubay na labis nating pinasasalamatan. Siya ang kanyang mapapangasawa. Dapat sana'y formal na silang nagpahayag ng kanilang relasyon sa Shazhou. Napakalaking panghihinayang. Ngunit sa kabutihang palad, nagdadalang tao na siya ngayon sa anak ni Yubay at lampas na sa 1 buwan ang kanyang pagbubuntis. Ang Chen's Group ay bunga ng pagod at dedikasyon ng aking nakababatang kapatid. Ito ang tanging equity na naiwan sa kanila. Bilang tunay na tiyuhin ni Yubay, sa panahong ito ng matinding pangangailangan at kaguluhan, buong puso at walang pag-aatubili kong tatanggapin ang responsibilidad. Kaya, nang walang anumang pag-aalinlangan, akin nang tatanggapin ang posisyon bilang chairman ng board. Lubos akong umaasa sa inyong patuloy na buong pusong suporta upang mas mapaunlad pa ang Chen's Group at upang payapang makapagpahinga ang kaluluwa ni Yubay. Imposible! Ito ay lubos na hindi totoo. Ang pagkamatay ni Mr. Chen ay masyadong biglaan. Kailangang masusing beripikahin ang katotohanan ng mga pagdududa. Kahit na totoo mang may nangyari kay Mr. Chen, hindi ka pa rin ang nararapat na maging chairman ng board. Sa kakayahan mo, kung ikaw ang mamumuno, baka bukas din ay tuluyan ng bumagsak ang Chen's Group. Nauunawaan ko ang inyong mga agam-agam, ngunit walang liderato ngayon ang Chen's Group. Ang asawa ko, bilang natitirang miyembro ng pamilyang Chen, ay tiyak na makapagpapatatag sa sitwasyon. Bakit niyo sinasabing hindi siya kaya? Si Uncle Chen, apelidong Chen din, kadugo ni Chen Yubay, tama ba? Mas karapat dapat siya kaysa sa inyong mga tagalabas. Sino ka ba? Wala kang pakialam dito? Nag-uusap kami? Bakit ka nakikisabat? Hindi ka naman empleyado ng kumpanya, di ba? Internal event ito ng Chen's Group? Paano ka nakapasok? Kung hindi ka sasagot, tatawag ako ng security. Sinong nagsabing tagalabas siya? Kaaampon ko lang sa kanya? Oo, tama yan. Si Chen Yun ay ang aming kinupkop na anak na babae. Nakakilala lang namin ng aking asawa kamakailan. Siya ay hindi lamang matalino, kundi lubos ding may kakayahan sa kanyang mga gawain. Sa makatuwid, malugod kong ipinapahayag na siya ang itatalaga kong kalihim ng opisina ng presidente. Dito, ipinahahayag ko na itatalaga ko siya bilang kalihim sa tanggapan ng presidente. Kailangan mong pagbutihin ng husto. Huwag mong hahayaan na maliitin ka ng mga tagalabas. Huwag po kayong mag-alala, Mama at Papa, tiyak na hindi ko po kayo bibiguin sa inyong mga inaasahan. Chen, Dai, huwag mong sabihin na hindi ka pa chairman ngayon. At kahit na ikaw pa, ang Chen's Group ay kilala sa pagsunod sa mga patakaran. Hindi ka basta-basta makakapaglagay ng tao, lalo na sa isang napakahalagang posisyon tulad ng sekretarya ng presidente. Ha 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 ha! Batid kong marami sa inyo ang hindi pa lubos na naniniwala sa aking kakayahan. Subalit, ipakikita ko sa inyong ako ang pinakamainam na mamumuno. Mga Ginoo, ito ang patunay. Batid kong marami sa inyo ang hindi pa lubos na naniniwala sa aking kakayahan. Subalit, ipakikita ko sa inyong ako ang pinakamainam na mamumuno. Ito ay isang bagay mga Ginoo, na ipinagkatiwala sa akin ng nobya ng aking pamangking si Junpei bago siya pumanaw. Interesado kayo sa mga pinakabagong update sa Yun Plan? Kapag natapos na ito, ang ating Chen's Group ay magiging pinuno sa buong mundo at dodoblehin nito ang ating kita. Ang USB drive na ito, sa katunayan, ay naiwan nga ni Yubay. Gayunpaman, ninakaw ninyo ito. Ano ba ang mga pinagsasabi mo, mga Ginoo? Ang taong ito ay isang mamamatay tao. Siya ay malupit. Para lamang maagaw ang Chen's Group, pinatay niya ang kanyang sariling pamangkin. Ikaw. Ikaw na demonyo, hindi yan ang katotohanan. Tito, ang sinadyang pagpatay, pagpapalsipika ng aking death certificate,
at pagnanakaw ng mga resulta ng pananaliksik tingin mo ba sapat na ang mga kasong ito para gugulin mo ang nalalabi mong buhay sa bilangguan? Hindi ka namatay? Ikaw, hinuhuli mo ako? Tito, talo ka na. Anong ginagawa nyo? Kayong tatlo, dahil sa hinalang pagpatay, pamimeke ng death certificate, at pagnanakaw ng sikreto ng Estado, kayo ay aming aarestuhin ngayon din. Sumama kayo sa amin! Wala akong ginawa. Hindi ninyo ako pwedeng hulihin. Bitawan ninyo ako. Hindi ko dapat ginawa, nagkamali ako. Nilamon lang ako ng kasamaan. Ayokong makulong. Pakiusapan mo si Chen Yubay. Iligtas mo ako. Ang mga maling ginawa ay kailangang pagbayaran. Hindi kita tutulungan. Jillinger, bakit ayaw mo akong tulungan? Bitawan mo ako. At may gana ka pang magtanong? Tinuring kitang matalik na kaibigan, tapos tinulungan mo ang mga tagalabas na saktan ako. Tunay ngang winasak mo ang tiwalang yan. E ano ngayon? Binigyan nila ako ng pera, katayuan, at mas marami pang karapat-dapat na lalaki, hindi ba? Kaya naman dahil sa kanila. Tinraidor mo ako. Ang pagkakaibigan natin, ipagpapalit mo lang sa ilang piraso ng salapi. Isa pa, kailanman ay hindi ko naman talaga itinuring na kaibigan. Noong nasa kolehiyo, mas mahusay ka na sa akin. Sa iyong tabi, lagi lang akong nagsisilbing anino. Kahit yung taong aking iniibig, ikaw pa rin ang minamahal niya. Ano pa ba ang maaari kong sabihin? May lakas ka pa ring saktan ako? Pakiusap, huminto ka na. Ikaw nga ba talaga yan? Nagkamali ako sa paghusga sa'yo. Isa ka palang taong napakakitid ng pag-iisip at napakawalang muwang. Hindi. Tapos na. Chen. Si Yubay ay may kagandahang lalaki, mayaman, at isang napakatalinong mananaliksik. Hindi talaga kami nabibilang sa iisang mundo. Nagkaroon lang kami ng kaunting pagtatagpo dahil sa insidenteng ito. Ngayon na natapos na ang lahat, nararapat lamang na bumalik na tayo sa kani-kanya nating pamumuhay. Kumusta po, Ginang Son? Napag-alaman namin na si Chenday ay naglipat sa inyo ng 300,000 piso bilang deposito. Ang halagang iyon ay itinuturing na ilegal na salapi, kaya't kinakailangan ninyo itong ibalik sa mga autoridad. Napunta sa akin ang pera ng tusong taong iyon. Kumusta po? Sinabi ninyong nabayaran na ang bayarin para sa operasyon? Opo, Ginang Shu. Kailan lang po ito nabayaran? Ngunit hindi pa ako nakakabayad. May alam po ba kayo kung sino ang nagbayad? Hindi po namin sigurado. Pero parang apelidong Chen po ang nagbayad. Chen? Baka si Yubay po kaya? Wei, Yubay, bakit ka nandito? Kung hindi ako nagmadaling pumunta, baka tuluyan nang umalis ang aking asawa kasama ang aming anak. Ikinasal na tayo. Anong problema? May ayaw kumilala? Ngunit, hindi naman talaga tayo para sa isa't isa. Walang ngunit-ngunit, sapat na ang gusto kita. Nakalimutan mo na ba? Nagkita na tayo noong bata pa. May isang dalubhasa sa Shanghai na may kahanga-hangang resulta sa paggamot ng autism. Naghintay ako ng kalahating buwan. Sa wakas may slap na. Dadalhin ko si Yubay sa Shanghai. Simula nang ma-diagnose si Yubay ng autism, binitiwan mo ang trabaho at nilibot ang buong bansa. Ilang eksperto na ang nakita, pero hindi pa rin gumagaling si Yubay. Napakatalino ni Yubay. Natapos niya ang junior high ng mag-isa. Sabi ng mga guro, henyo raw siya. Gagaling siya. Ngunit ano man ang mangyari, hindi ako bibitaw. Anak, pupunta lang saglit si mama sa banyo. Maaari bang maghintay ka na lang dito ng tahimik? Huwag kang maglalakad-lakad o aalis. Yubay, Yubay, hindi ba't sinabi ko sa'yo na dito mo ako dapat hintayin? Bakit ka lumayas ng walang paalam? Hindi ka pa naman marunong magsalita. Paano ka hahanapin ni mama kung mawawala ka? Mama, bumili.
Aba, marunong ka na ngayong magnakaw. Manang, nagkamali po kayo sa inyong iniisip. Ang clip na ito ay ipinagpalit po sa akin ng inyong anak at ang sinabi niya ay ibibigay niya ito sa kanyang ina. At natural po na kayo yun. May problema po ba? Wala naman akong nakikitang problema. Sandali lang, ang reaksyon na ito. Ito ba yung epekto na nabanggit ko dati? Hayaan mo na lang akong alagaan ka, tama? Hindi ko naman intensyong ilihim ito sa iyo, ngunit ang perlas na ito ay nagiging mas matingkad kapag matindi ang damdamin. Kung sakaling nagkaroon tayo ng mas malalim na relasyon, mas magiging gusto mo ito. Wala.